Ito na mga kababayan, nagsalita na po si PBBM patungkol po sa mga nilalabas na video ni Saldico. According po kay Pangulong Bongbong Marcos, bina-blackmail daw po sila ni Saldico. Papanood po natin itong mensahe na ito, kalalabas lamang po ito, ka-upload lamang ni PBBM sa kanyang platform. Dito po sinabi niya yung mga assets na pinapipris nila ng mga pag-aari ni Saldico. So nagsalita na po yung Pangulo natin, pakinggan po natin ang bawat sasabihin ni PBBM, word by word, pakinggan po natin at ating pong unawain dahil talaga pong may tapang at may talas na ang kanyang mga sinasabi dito, no? Minsan lang po magsalita, pero pakinggan po natin dahil may bigat po ang sinabi niya dito. Ito na po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ayun mga kababayan, pakinggan nyo naman po, no? Sana po pinakinggan natin word by word dahil talagang may bigat na po ang mga binibitawang salita ni PBBM. Hindi siya nakikipag-negotiate sa kriminal, narinig nyo naman, at hindi na makakatakas sa hustisya si Saldico. At pinapreeze na nila yung mga ari-arian, inisa-isa niya yung mga pinapreeze nila, yung mga e-wallet, no? 16 yata yun, or madami siyang nabanggit, at saka yung mga air assets na bilyon ang halaga at kung ano-ano pa. So sa madaling salita, uma-action na po, no? Uma-action na si PBBM, ang gobyerno pinapanagot na. Minsan lang magsalita, pero kabahan na kayo. Inaraw-araw niyo na kasi. Nag-rally kayo. Anong ginawa niyo sa rally niyo? Yung rally niyo, sabi niyo for transparency, and ano ba yung rally ng simbahan nila, yung grupo nila? For transparency. Nakalimutan ko na yung isa. And democracy yata. Pero bakit may nagsalita? Bakit nagsalita si Senator Amy ng kung ano-ano? Ng my goodness. Hindi ko na po sasabihin, no? Alam niyo naman kung ano sinabi ni Senator Amy. Yung rally nyo, pamumulitika. Ang sabi niyo, transparency and democracy. Kaya ngayon, ayan, mismong si PBBM na nagsasalita at sinasabi ko sa inyo, minsan lang magsalita yung mama. Alam niyo naman, minsan lang siya nagsalita patungkol kay Duterte. Anong nangyari kay Duterte? Minsan lang siya nagsalita patungkol sa kung sino man, yung mga napapanagot dyan. Anong nangyari? Ngayon, hindi na po ako magtataka kung may mga DDS senators na makukulong by December dahil sa mga pinagagawa nyo. Ayan po, minsan lang magsalita, pero kabahan na kayo. Iniisa-isa na kayo. At seryoso ito. Seryoso ito mga kababayan. Kayo po, ano masasabi niyo? Iba kasi ang dating kapag yung presidente na nagsasalita, iba na yan. Ibang level na yan. Hindi kayo
makakalusot dyan, sinasabi ko sa inyo. Hindi naman ito puro yabang at mura eh. Wala kayong naririnig na yabang at mura sa kanya. Hindi siya yung kagaya ng isa na nakakulong na ngayon, na ang yabang-yabang, ilalaglag daw sa helicopter yung mga kurakot, bla bla bla, puro patay-patay yung bukang bibig. Sinong napanagot ng kurakot? Wala. Eh nakita niyo naman recently, yung mga nakarang araw, kahapon, ng isang araw, kinukulong na, inaaresto na yung mga tiga DPWH. Huwag na tayong magtaka kung may mga congressman at senador na makukulong sa December bilang Christmas gift sa mga Pilipino na ninakawan ng buhay, bahay at kabuhayan dahil sa mga pagnanakaw sa pondo ng flood control. Tapos sinasabayan nyo pa, kayo na nga itong mga gumawa ng kasalanan sa mga Pilipino, sinasabayan nyo pa ng rally nyo na puro sandamakmak ng paninira at pamemersonal. So, namnamin nyo ang dapat nyong namnamin. Hindi kayo nahiya sa mga Pilipino. Kayo pa yung mga matatapang, kayo pa yung mayayabang, kayo pa yung mga tila dapat masusunod. Pero hindi na ito yung panahon ninyo eh. Ibang panahon na ito eh. Ibang administrasyon na ito at ibang pangulo na ito. So good luck sa inyo. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa pahayag ng ating Pangulo? Kalalabas lamang po ng pahayag na yan. At talagang ako po ay sobrang naging proud at natuwa dahil sabi ko, may bigat na, may tapang na. Iisa-isahin kayo, mananagot kayo isa-isa, kabahan na talaga kayo at matakot kayo dahil talagang ipakukulong kayo. Huwag po tayong bibitaw dito. Ito po hindi lamang laban ng Pangulo, hindi lamang ito laban ng PBBM, laban po ito ng bawat Pilipino na galit na sa mga kurakot. Salamat po sa panonood.